Mula sa Tuguegarao City, good morning everyone! Or as we say it in the Ibadag language, Diyos taumani ka mo ngamin. This is your King of the World. Samahan niyo ako para sa isang epic adventure at saksihan ang katuparan ng pinapangarap kong pag-ikot sa buong Pilipinas gamit ang mumunti nating motor. Ready na ba kayong lumarga? Let's go in 3, 2, 1! Alright guys, so good morning. It is now day 12 of our Philippine Loop Adventure Tour. And breakfast muna tayo ito. Since twin bedroom yung nakuha natin, dalawa din yung breakfast. Alright, so thank you very much, Cotabato Cubes. Time to go to Asik-Asik Falls, to Alamada Town of North Cotabato. Sutil din talaga minsan ang Google Maps eh. Shortest possible route, pero it will also give you the worst possible route. Kulit. Long straight road on a sunny day. Thank you Lord for a great day. Grabe, after how many days of rain, with a little bit of break in General Santos City, eto ulit ang haring araw. So ang plano natin ngayong araw na ito ay pupunta tayo sa Municipality of Alamada sa North Cotabato. At susubukan nating pumunta sa tourism office naman para mapuntahan natin ang Asik-Asik Falls, ang Curtain Falls ng North Cotabato. Asik-Asik Falls, just like Hinatuan Enchanted River, is really on my bucket list of places to go to dito sa Mindanao. Masayang Midsayap. Welcome. Wali ako na dinaanan. Hindi kasi ako tumitingin sa Google Maps eh. Nag-right turn ako instead of going left. Ayun. Pumunta tuloy ako ng Masayang Midsayap. So masayang masayang nawala. O, di ba? Kaka-welcome pa lang sa akin, kamagin na. Welcome to the Municipality of Alamada. Ayan, so nandito tayo ngayon sa harapan ng munisipyo ng bayan ng Alamada dito sa Cotabato. And unfortunately, hindi ko alam, close pa lang Asik-Asik Falls since October 2022. Para sa mga nakikita ko kasi sa mga posts sa Facebook. Ngayong January lang may nag-post ng Asik-Asik, so I thought nagagaling lang nila at bukas siya ngayon. Sarado pa lang Asik-Asik, sayang. Anyway, hindi tayo magagawa dyan. We are here at Rangayen in Cotabato. This is called Little Baguio. Ang ginawa. Ganda ng view, grabe. Shortcut. This is the more scenic route, but also a little bit more remote. Hopefully everything goes well. I wouldn't complain though. What a view. Oops. Ng umaga po. Unfortunately, kawawa ang motor pag doon tayo dumaan. My gut feeling tells me no, so it's a no.
Sabi, ang gaganda ng bahay. Tapos lahat may view. Lupit. Hindi ka magsasawa sa view dito. Grabe, ang ganda. Hindi ako magtataka na may mga nakatira dito eh. Oh, lot for sale. Papatusin ko yan. Grabe. Tapos pag na-landscape mo pa ng maayos, oh. Galing. Hindi nga sila nagkakamali when they dub this Little Benguet. Little Benguet ba to? Parang Benguet talaga eh. So parang ang Benguet ay Del Pilar of Mindanao. Welcome to Umwad, Banisilan, Cotabato. Ay. Ay, sus. Time check, it's 12:23. Yeah, high noon. Sobrang init. Kaya ano muna, pahinga muna tayo saglit. Dito tayo ngayon sa RV Gas Supermart and Villalba Pharmacy. Dito yan sa Banisilan, dito sa Cotabato. Kaya pintaas ng araw. Kabaliktaran ng kahapon na sobrang ulan. Ngayon naman super init. As usual, we welcome the weather, we embrace the weather, and lunch lang tayo. Tapos we'll hit the road once again pagkatapos ating kumain. Yung breakfast kanina, itlog, tapa at kanin. Masarap kasi tapa ng ng Cotabato cubes. Kaya pinaka talaga. So, paalis na ako dito sa RV. Yung mga staff dito, biglang naghingian ng sticker. Sabi nga ni Bonnie Vlogs, kala mo naman sikat na sikat naman tayo, hindi naman tayo sikat. Alright, let's go. Maraming salamat Malinaw for your hospitality. Bait kanina nung attendant sa grocery. Yon, nakapahinga, energized. Hindi na ulit inaantok. Gutom lang pala. Alright, so time check, it is 12:45. High noon. At sabi ni Google, we still have 2 hours and 53 minutes before we reach Roti Peaks in Impasugong, Bukidnon. Welcome to BARM, Lanao del Sur 1st District. Uy, first time. Welcome to the municipality of Wao, Lanao del Sur. Maalala ko na naman, third year high school kami back in 1999.
Ang National Schools Press Conference dapat dito sa Lanao. Pero dahil nagkaroon ng engkwentro ang militar at ang mga rebelde dito sa Lanao, nilipat. And to our disappointment, dahil napakalapit, nilipat ng Ilagan City. Hindi Iligan Ilagan City. Sa Region 2, katabi lang namin. Siyempre pag estudyante ka, gusto mo malayo para makatravel ka, di ba? Pero okay lang yun. At nanalo naman si Mrs. You win some, you lose some talaga. Masakit yung napaso dito kanino. Paso ng tambutso. Hindi ko napansin, may sumabit palang basahan doon sa pagitan ng brake sa kanong swing arm. Bad trip. Nice. Wow Wonderland. Welcome to Wow Wonderland here in Lanao del Sur. Sa may ospital ang ATM, malapit sa ospital. Ang tanong, asaan ang ospital? Alright, so success na kapag withdraw tayo dito sa Wao Land Bank. Napakaraming rubber tree dito sa Cotabato. Dito nga pala ang processing plant nila. May nakita ko kanina sa Banisilan eh. Tapos dito sa Wao marami pa rin. Kailyangan, Municipality of Kailyangan. Ang ganda naman dito. Oh my God, perfect ka dito. Wag lang ako ba ubusan ng memory card ng 360, Diyos ko. Mukhang uulan na, kaya prepare na nila ulit. Tauranan. Parang wala narinig yun Ang gando. Maraming salamat Prestong saka Vice President J. Carl ng Hot Cotabato. Solid ang suggestion ninyo. Ganda. Maramag Municipal Hall. Maanyag Maramag. Ang ganda naman nung signage nila. Nandito na tayo sa Valencia City. Pagod na ang lolo nyo. Drain ako ng init. Inaantok na ako. Umipikit-pikit yung mata ko sa kalsada. Pahinga muna ako. This is Imbayaw Road in Malay-Balay, Bukidnon. Ganda oh. Tama ka hinala ko, Del Monte, Philippines. Banana plantation and pinya plantation. Ngayon, so nandito na tayo sa target municipality natin sa Impasugong sa Bukidnon.
On the way sana tayo sa Atugan Bridge, kaso lang biglang ulan. So dito muna tayo, nagkape muna tayo dito sa A&B Bakery sa Impasugo. Kape, tapos tinapay. We are fast approaching the second tallest bridge in the Philippines. Sairi Highway, Atugan Bridge. Length is 223.04 meters. Ooh, it is high. No, definitely not as high as Agas-Agas, pero mataas pa rin talaga. Hindi naman siya previously highest bridge for nothing. Mataas. So, ang ganda rin ng ano niya. Ooh, nagsishake yung bridge. The bridge is shaking. Okay, ladies and gents, we have a new problem. According to the Facebook page of Rotipix, it's closing soon. So, malamang sa malamang 5 o'clock yun. And I'm still 23 kilometers away. That's about 54 minutes according to Google Maps, with a little bit of off-roading mamaya. Ay nako. Ngayon, dilemma ko, am I going to proceed or not? Pupunta na ba ako ng Cagayan de Oro ngayon? Doon ako matutulog, diretso na ng Camiguin. Pero ito muna, sige. Let the adventurous spirit prevail. Bukan na rin natin habang may araw pa. Meron naman tayong GPS so puntahan lang natin yung Rotipix. Kung walang tao, balik na tayo. Kung meron, o di goods, makakapag-camping tayo for the night. First na camping ko to kung sakasakali. At dito sa Impasugong, sa Bukidnon. O di ba? Hopefully may tao nga to entertain us. Kasi alam ko meron din namang ano dun meron din namang caretaker. Anyway, we'll cross the bridge when we get there. Let's make this Philippine loop fun. Let's go! So yun, na-contact natin si Kuya Shano ng Rotipix. At advice niya, iwan na lang daw yung motor kasi baka ma-stuck daw yung sasakyan natin. Pero sasakay daw ng habal-habal. Sabi ko, tinanong ko siya, bakit, kung kaya ng habal-habal, dapat kaya rin itong ADV. Diba? Ang habal naman, hindi gaano makataasan ng habal Parang normal lang din naman ng motor yan. Parang ganito lang din. Yun nga lang, mas mabigat to. Siguro yun. Ding! Too much to read. So yun na nga guys, we are stuck here somewhere in Impasugong in Bukidnon dahil biglang buhos ang ulan. Sana negative na talaga yung Rotipix. Next time na. Huwag na natin ipilit, mahirap na. So, change of plans. Cagayan de Oro na tayo. We will skip Impasugong for now. Tapos, ang Roro schedule pala for kami kinis in the morning until the afternoon. Kaya mali yung napasa ko dati na mayroong gabi. So, I think I have to skip Camiguin 2. Susulitin natin ang oras natin bukas. Cagayan de Oro at saka Iligan, Moravia.
O dahil dyan, meron tayong nagkaroon tulad ng extra day. Baka pupunta na tayo ng Zamboanga. Start our schedules later. Happy lang. This is a Philippine Loop. Super duper mega fun experience. Umuulan na umaaraw. Panalo. So, if you're watching this and you're having second thoughts of doing the Philippine Loop and may budget ka na, huwag ka nang mag-isip-isip pa. Diretso mo na yan. Pero punta na summer para hindi maulan. Ayun. So nakapagkapote na tayo. Magpalit na ng tsinelas. Let's go! Time check, 6:39 in the evening. On my way to Cagayan de Oro City. At ito, puro saksa, kabasak kasabay ko. We are going to be a little spontaneous tonight, and instead of going straight to Cagayan de Oro, I decided to stay here in Manolo Fortich. Pagod na rin ako. Although I've been trying to be positive. Yung circumstances na medyo maraming hindi nangyaring as planned. So, ano muna, pahinga muna tayo. Ayoko na sarili ko para bukas. Makakadiretso ako ng Iligan or Iligan para mag-Maria Cristina Falls na tayo kasi talaga nilo-look forward to see. So rest up. Okay, so we got all our things. Balik na tayo sa room. In all fairness, the building is new, the rooms are new. This is a fan room only nga lang, pero okay na rin. Fashion lang naman eh. Ayos mo na akong gamit. Usap tayo mamaya.